Magandang araw po mga kasinauna. Andito na po tayo sa panlimang bahagi po o panlimang pyesa na bumubuo po ng Japanese Invasion Money, Gym Notes or Mickey Mouse Money. Pinagsama ko na po yung dalawa dahil may dalawa pong klase ang 1 peso po noon sa Japanese Invasion Money. Ito pong isa ay ang nakalagay po sa portrait ay ang luneta. Isa naman po, ang nakalagay naman sa portrait ay ang abaka po ulit. Bisitahin po muna natin yung dito po sa mas maliit ng kapiraso na 1 peso. Yan, sa bandang itaas po ay may mababasa po tayong 1 na nakaprint. Tapos sa baba po niya ay mababasa po natin ang Japanese government. Yan. Sa bandang kaliwa po, sa itaas at sa ibaba, ganun din po sa kanan, ang logo po na 1 peso ay makikita po natin. At ito nga po, makikita po natin na ang larawan po ng luneta. Yan, yung monumento po ni Rizal. Tapos may number 28 po dito sa itaas. Tapos may close and open parenthesis. At ito po ay meron na po siyang serial number. Yan. May shadow din po dito na 1 na nakalagay na ONE. Sa gitna naman po ay meron pong nakalagay na 1 na nakaprint ONE at saka po isang number 1. Sa ilalim naman po ayan, mababasa po natin ang 1 peso. Ang kulay po nito ay medyo berde. Itim at berdeng kombinasyon naman po na medyo may brushing or red shadows. Ganun po siya. May umaanino po na may bumabakas na pula na kaunti. Bisitahin po natin ang bandang likurang bahagi po ng nauunang 1 peso na Gym Notes. Ayan. Ganun din po ang bandang likuran niya. Alos tad po ng 1 peso. Ayan po. Sa kaliwang bahagi at sa kanang bahagi po. Itaas at baba at meron din po sa gitna. May bilog po ito na nakadrawing. At parang ito po yung pinaka security features niya. May humaanino po kasi dito na abaka dito po sa gitna. Ayan. Yun nga, security features nga po niya. Yan po ay may umaanino na abaka. Ayan, kitang-kita naman po sa ating camera. Yun, sa security features niya nga po. Ayan, mababasa rin po natin dito ang 1 peso. Balik po tayo sa bandang harapang bahagi ng banknote. Ayan po. Silipin naman po natin yung isa pang klase ng Japanese Invasion Money na 1 peso. Dito naman po ay may mababasa rin po tayong 1 dito po sa bandang ibabaw. At Japanese government naman po dito sa bandang ilalim nun. Sa bandang kaliwa po at sa kanan, sa itaas at sa ibaba rin, may makikita po tayo mga 1 peso na nakalagay. Yan, may mga nakaprint po dyan. Dito naman po, nakaprint po ang abaka sa portrait niya po. Ito naman po ay may prefix na PH, kulay pula po, dalawa. Ayan, PH. Sa bandang gitna naman po ay makikita po natin ang 1 peso. Yan. Na nakasulat. Kulay berde na naman po ito at itim na kombinasyon. Bisitahin po natin ang bandang likurang bahagi nitong ikalawang banknote. Ayan, kulay berde po siya. Ayan. Yan po mga kasinauna. Sa kaliwang bahagi at sa kanan, itaas at ibaba, meron din po sa gitna na mababasa na 1 peso. May mga nakaprint po na 1 sa mga kantuhan niya. Tapos sa gitna naman po ay may mababasa po tayong 1 ON in a letter. Kulay berde po siya talaga. Parang dollar na. Sa bandang ibaba po ay may mga naka-lettering din po na 1. Balikan natin ang harapan mga kasinauna. Para sa ating huling sulyap sa banknote.
Yun nga po, isa pa rin po ito sa Japanese invasion money na sa pilitang ipinagamit ng mga Hapones sa mga Pilipino nung ikalawang digmaang pandaigdig, 1942 to 1945 po. At nang mawalan nga po ito ng bisa ay maraming nagpugay na Pilipino nung pagkalaya po ng Pilipinas sa pananakop ng mga Hapones, dahil kapag ka po hindi ito ang ginamit mong salapi o pera at nahulihan ka ng ating pera ng Commonwealth banknotes o Commonwealth na pera o guerrilla notes o guerrilla na papel na pera, ikaw ay maaaring makulong o ipapatay ng mga Hapones ng mga panahon na yun. Ganun katindi sila. Lamang po, isang magandang araw po ulit at maraming salamat po mga kasinauna.